Ang veteranong si Justin Chua daw ay posibleng i-trade ng Phoenix sa Magnolia Hotshots kapalit ng isang future pick o kaya nitong si Rafi Verano. Gusto raw ng Magnolia makuha si Chua para magkaroon sila ng additional big man dito sa kanilang rotation. Itong si Chua ay veterano na nga yan, gaya nung nasabi natin, at nakapaglaro na yun dati dito sa SMC, so familiar na yan dito sa laro ng Magnolia. Pwede yan na maging backup big man nitong si Coach Tenorio, at kapag nangangailangan siya ng support mula sa bench, sigurado na mabibigay naman yan ni Justin Chua, at yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ang tinitignan mabuti raw ng Magnolia ma-acquire. Medyo madali namang makukuha to si Chua dahil hindi naman siya masyadong binibigyan ng minuto dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya sa tingin ko, kaagad-agad itong aaprubahan ng PBA. At sigurado naman tayo na itong si Justin Chua makapagde-deliver yan kaagad-agad sa Magnolia. Hindi naman kinakailangan na major minutes ang ibigay dyan nitong si Coach L.A. Tenorio. Dahil basta kahit ilang minuto lang ibigay yan, sigurado 100% ang ibibigay nito si Justin Chua para dito kay Coach Tenorio. At yan ang dahilan kung bakit siya ay gusto nitong makuha. Kaya nga ngayon, itong ganitong mga klaseng trades ay nagpapatunay na hindi naman kinakailangan superstar lagi ang kukunin ng Magnolia. Basta yung makukuha nilang player, kahit role player, basta makakatulong doon sa lineup nila. Aba, maganda yan para dito sa kanilang roster. Kaya naman sa tingin ko talaga, yan yung isa doon sa mga binabalak ngayon nitong Magnolia Hotshots na mangyari. Kung sakaling ito'y matuloy, masasabi natin na ito'y good news talaga para dito sa Hotshots. Lalo na at alam natin na iyong kanilang plano ay kumuha ng mga players na pwede talaga dito sa kanilang lineup. Kaya nga itong si Justin Chua, bagay yan dito sa Magnolia bilang backup player. At ito ang pagpapakita na ito si Tenorio, hindi lang sa mga superstars tumitingin, kung hindi, maski na sa mga role players sa liga. Ito, napag-uusapan natin itong liga, no? Itong PBA daw, base doon sa lumabas na artikulo sa Spin PH, mukhang hindi na nagugustuhan itong nangyayari dito sa Macau Black Knights o Macau Giant Pandas. At ito na ang huling conference na sila iimbitahin. Ibig sabihin, pagkatapos nito, hindi na sila pababalikin dito sa PBA dahil, nakita naman ninyo yung record nila. Tsaka, ang problema dyan, yung average loss nila, no? Ang average na lamang ay 26 points. Kaya nga medyo sabi ng isang opisyalis ng PBA daw, medyo masakit na sa mata yung pinapakita nitong Macau. Kasi, i-compare mo naman yung, in fairness, itong Terra Firma, kahit na natatalo yan, nakikita naman natin, dikit yung mga laban na talagang may chance manalo. Itong Blackwater nga, ang ganda ng record ngayon so far, no? Kaya nga, itong Macau Giant Pandas talaga, ang medyo hindi maganda ang pinapakita at ang sama ng record nung record nila ngayon, maski nung last conference. At syempre, yung mga fans, hindi nagugustuhan yan dahil kapag nagbabayad ka ng ticket, parang nadulugi ka. Dahil yung napapanood mo ay hindi sapat. Ibig sabihin, parang isang game lang yung pinapanood mo. Dahil yung isang game, pag nandiyan ang Macau, alam mo na kung sino ang mananalo. Kaya iyan daw yung nagiging problema ngayon nitong PBA. Kung ano ang gagawin nila dito sa Macau Giant Pandas. Pero so far, no, mukhang ang plano daw talaga ng PBA, titignan nila kung paano ang pinakamagandang paraan para ma-handle to. Dahil gustong siguraduhin ng PBA na kapag itong Macau Giant Pandas ay naglaro ulit dito sa PBA, mas malakas yung lineup na i-field nila. Pero ngayon mukhang ang balita, hindi na raw pababalikin ng PBA itong Macau Giant Pandas. Dahil nakita nga nila na mukhang hindi talaga maganda yung pinapakita nito at mukhang walang balak na maglagay o mag-field in ng isang malakas na lineup talaga. Thank you.